Natapos nga tayo kung saan ay napag-alaman ng ating bida na ang babaeng sinusundan niya, ay isang slave o alipin. Agad na ding napansin ng babae ang pagsunod ng ating bida sa kanya, kaya naman agad itong lumingon at tinanong kung may gusto bang sabihin ng ating bida sa kanya. Agad namang tinanong ni Shu kung paano siyang makakarating ng Faculty of Law, kaya napapatanong na lang din sa kanyang sarili ang babae kung sinasadya ba siyang asarin ng ating bida. Agad na din niyang ginaya ang ginawa sa kanya ng ating bida kanina, sa pagnanais na makabawi siya, pero sinabi lang naman ni Shu na siya na lang ang magsabi ng direksyon, tutal ay alam naman na niya kung paano makakapunta ng Faculty of Law. Pero bigla nga lang din tinanong ng babaeng ito ang ating bida, kung ano umano ang sadya niya sa Faculty of Law, pero hindi nga sumagot si Shu sa kanya at sinabi na nagbibiro lang siya. Alam ko naman kung paano magtungo ng Faculty of Law, wika pa nga ng ating bida, kaya naman masyado ang inis nito. Agad na ding tinanong ng babae kung bakit siya sinusundan ng ating bida kung talagang alam niya ang daan, at sinabi nga ni Shu na sinusundan niya lang ito upang malaman kung tama daw ba ang tinuturong direksyon ng iba sa babae. Hanggang sa bigla namang napansin ni Shu ang babaeng ito, kung saan ay natulala pa ang ating bida matapos ma-realize na ang babaeng ito ay si Chiba Mahiro. Si Chiba Mahiro ay ang nagtago sa ating bida matapos mabuking ang pagpapanggap niya bilang si Kirihara, kung saan ay na-awaken din ito noon dahil nasa panganib si Kirihara, o ang katauhan ni Kirihara na ginamit ni Shu. At hindi nga makapaniwala ang ating bida na isa na umanong A-rank si Chiba ngayon, masyadong mabilis ang pag-rank up niya, wika pa nga ni Shu. At matapos nga itong makalapit sa kanya, ay iniisip ng ating bida, na malamang umano na si Chiba ang nagtatagong awaken dito sa paaralang ito. Agad namang sinabi ng babaeng ito sa ating bida na wag na siyang sundan, kaya naman mabilis na tumalikod si Shu, dahilan upang lalong magalit ang babae na hindi pa umano tapos magsalita. Masyado na nga lang din ang nginig nito sa galit niya sa ating bida, habang tinatanong kung anong klase daw ba ng tao si Shu, pero bigla ngang may tumawag sa babae. At sa kanyang paglingon, ay tinatanong ng lalaking ito kung bakit siya natagalan, at sinabi nga nito na hindi daw kasi niya alam ang daan patungo ng Faculty of Law. Agad namang inaabot nito ang mga larawan kay Kyoko Noda, at sinabi na isa umano sa mga larawang ito ang nagtatagong awaken, sinabi nga din niya na kailangan na umanong apurahin ng babae ang paghahanap, dahil hindi na makapaghintay ang kanilang master. Agad na nga din siyang tumalikod at bago pa tuluyang makaalis, ay sinabi ng lalaki na dahil sa nandito na lang din naman siya, ay mas mainam kung magtungo na din siya sa engineering department, para paalalahanan si Suzuki Shu sa pagsusulit. Samantala nagtungo naman si Shu sa isang building, at pagpasok nga nito sa banyo ay iniisip niyang nahanap na umano niya ang awaken, kaya naman kailangan muna niyang mag-lay-low hanggang sa kumagit ang isda sa kanyang pain. Agad na ding sinabi ng ating bida na ito na umano ang tamang pagkakataon, upang gamitin naman niya ang backup identity na binigay sa kanya. At ngayon nga ay siya na si Yama Hiroshi, isang second-year student mula sa Science and Engineering Department. At paglabas nga niya ng banyo ay muli siyang tinawag ni Kyoko Noda, at dito ay tinatanong nito kung paano umano siya makakarating ng Engineering Department, kaya naman napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung bakit na naman niya nakasalubong ang babaeng ito. Gayunpaman ay agad namang sumagot si Shu, at sinabi nga niya na dumiretso ang babae ng 500 metro, tapos lumiko sa kaliwa at dumiretso ulit ng 300 metro sabay liko sa kanan. At pinasalamatan nga siya nito, sabay sabi na mas mainam umano siyang magbigay ng direksyon kaysa sa isang napagtanungan niya kanina. Pero bigla ngang sinabi ng ating bida, na ang direksyon umanong tinuro niya ay patungo ng Literature Department, kaya naman hindi na lang nakapagsalita ang babae. Ilang sandali pa ay sinabi nito na direksyon patungo ng Engineering Department umano ang tinatanong niya, pero sinabi naman ng ating bida na maging siya, ay hindi din niya alam kung saan ito matatagpuan. Kaya naman muli ay naging bato na naman ang babae, habang sinasabi na lahat umano ng estudyante sa paaralang ito ay mga baliw, dahil nga sa mali-mali ang binibigay na direksyon sa kanya. At habang naglalakad na si Shu, ay nanghingi siya ng tulong kay Yutang dahil kailangan umano niya ng mapa ng paaralan, at gayon na din ang schedule ng mga law students. Ilang sandali pa ay iniisip ng ating bida na ito na umano ang lugar, kung saan matapos nga siyang pumasok sa classroom ay agad silang nagkatinginan nila Mike Hero. Mabilis namang nagtungo si Shu sa kanyang upuan,
at dito ay napansin niya ang mga kababaihan na pinag-uusapan siya o ang katauhan niya bilang si Yama Hiroshi. Sinabi nga ng babaeng may dilaw na buhok, na hindi umano niya inaasahang si Yama Hiroshi ang mag-audit sa kanilang klase, pero sinabi naman ng isa na mas mainam kung manahiik na lang siya, baka marinig niya tayo, wika pa nga ng babae. Habang ang ating bida naman ay napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit umano lahat sila ay pinag-uusapan siya, napapatanong nga din siya kung sikat daw ba si Yama Hiroshi dito sa paaralan. Agad nga din niyang tinanong si Yutang kung isa daw bang heartthrob si Yama Hiroshi dito sa paaralan, hanggang sa bigla namang may lumapit sa kanya. Ito nga ay ang dating jowa ni Yama Hiroshi, na sinasabing wala na silang pag-asa na magkabalikan pa, at dahil sa pagpupursige o kakulitan nga daw ni Yama Hiroshi ay mas magiging mahirap lang ang lahat para sa kanilang dalawa. Kaya naman agad na napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, sa kung ano-umano ang nangyayari. Hanggang sa marinig niya ang bulungan ng mga babae, kung saan ay sinasabi nila na mukhang makakapanood umano sila ng live show, agad namang tinanong ng isang babae kung bakit daw iniwan ng dating jowa niya si Yama Hiroshi, at sinabi nga ng isa na dahil umano ito sa mahirap lamang si Yama Hiroshi. Sinabi nga din ito na nung nakaraang buwan umano ang kaarawan ni Miwa, pero dinalan o binigyan nga lang daw siya ng mumurahing regalo ni Yama Hiroshi. Dahil dun ay napahiya umano si Miwa sa kanyang mga kaibigan, kaya naman tinapon niya ang regalo sa kanya ni Yama Hiroshi at tuluyan siyang iniwan. At hindi nga makapaniwala si Shu na ang mga ganitong eksena daw pala sa drama ay nangyayari din sa totoong buhay, pero ang pinakamasaklap nga daw ay bakit nangyari pa ito sa kasalukuyan niyang katauhan. Ilang sandali pa ay pinakiusapan nito si Miwa na bumalik na lang sa kanyang upuan, at sinabi na ayaw daw niyang makausap ito ngayon, kaya naman agad na tinanong ni Miwa kung nais ba niyang magturingan na lang silang hindi magkakilala. Pero sinabi lang naman ni Shu na sa bibig na niya mismo nang galing yun, sabay sabi na hindi naman daw niya kayang sabihin ang ganong bagay, kaya naman tinatanong ni Miwa kung bakit hindi niya kayang sabihin. At sinabi nga ni Shu na hindi umano magkakatotoo ang mga kahilingan, pag binigkas ito ng malakas, kaya naman na-shock na lang si Miwa at nagbigay ng negative points sa ating bida. Agad naman siyang napansin nito matapos marinig ang pananalita niya, kung saan ay matagal nga din itong pinagmasdan ng ating bida, kaya naman napapatanong si Shu, kung bakit daw kaya siya tinititigan ni Chiba. Ilang sandali pa ay dumating naman ang mga mabibilis na sasakyan nito, kung saan ay agad ngang napatingin ang mga estudyante at sinabi na andito umano ang mga kamisyu. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay huminto na ang lahat ng sasakyan, kung saan ay agad ding lumabas si Yaoka sa isa sa mga sasakyang ito. Dito ay napapatanong ang mga kalalakihang ito sa kung ano daw kaya ang ginagawa ng leader ng kamisyu sa kanilang paaralan, at sinabi nga ng isa na mayroon daw yatang cooperation project ang kanilang paaralan at kamisyu. Agad na din itong nagtungo sa law department, kung saan ay agad din siyang pumasok sa isang kwarto, at dito nga ay masyado ang pagkamangha at paghanga ng mga estudyante sa kanya. Agad na ding napatigil sila Miwa matapos siyang pumasok, at dito ay tinatanong ng katabi ni Chiba kung nagtungo daw ba si Yaoka dito nang dahil sa kanya. Sa pagkakaalam ko ay magkaibigan kayo, wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Chiba na hindi umano siya ang sadya ni Yaoka. Mabilis na ding naglakad si Yaoka, at napapatanong nga ang ating bida sa kanyang sarili, kung bakit daw kaya nakatingin si Yaoka sa kanya. Hindi ito dapat mangyari, wika pa nga niya, dahil ang pagpapanggap umano niya ay perpekto. At matapos nang makalapit ni Yaoka sa kanya, ay sinabi nito na matagal na nang huli silang magkita, sabay tanong kung hindi man lang ba siya bibigyan ng yakap ng ating bida. Na napapatanong naman sa kung siya daw ba ang tinutukoy ni Yaoka, pero bigla nga siyang niyakap nito at sinabing nagagalak umano siya, dahil muli niyang nakita ang ating bida. Nawala na ding nagawa, kundi tanungin kung paano siya nakilala, hanggang sa ma-realize ng ating bida na dahil daw pala ito sa singsing. Pero kahit papano ay mas mainam na din daw ito, dahil hindi naman siya nabuking ng dahil sa mga sinasabi o pananalita niya, kaya naman nangiti na lang din si Yaoka. Agad na din silang kinuhanan ng larawan, kung saan ay sinasabi ng mga ito na nasaksihan nila ang isang makasaysayang pagkakataon, magiging malaking balita ito, wika pa nga nila. Habang ang iba naman ay naiiyak na lang din, at sinasabi na nais din nilang may akap sila ni Yaoka, may mga napapatanong nga din sa kung paano umanong si Yama Hiroshi ay naging malapit kay Yaoka. Dito ay sinabi naman ni Yaoka na hindi umano ito ang tamang lugar para mag-usap sila,
sabay sabi sa ating bida na umalis na muna sila dito. Agad nga silang nagtungo sa sasakyan, at dito ay tinatanong ni Yayoka kung si Shu ba ang umakyat sa bakod ng Kirihara kagabi. Tinatanong nga din ito kung bakit umano nagtatago ang ating bida at kung bakit hindi siya pinuntahan. Pero sinabi lang naman ni Shu na mayroon umanong mga slave lords na nagmula sa Looniverse. Ang kasalukuyang target si Yayoka, at hindi nga daw nagpakita sa kanya ang ating bida upang hindi maalerto ang mga kalaban, habang si Yayoka naman ay agad na niluwagan ang kanyang tie. Agad na din itong tinanggal ang kanyang butones, kaya naman nakaramdam pa ng hiya ang ating bida, sabay tanong kung nakikinig daw ba si Yayoka sa kanya. Pero sinabi lang naman ito na andito na umano ang guro, kaya naman wala na siyang dapat pang ikatakot, at dahil nga sa tinawag siyang guro ay lalong nahiya ang ating bida, dahil puro kabalbalan nga lang din ang tinuturo niya noon. Samantala sinabi naman ng mga ito na nagbago na umano ang sitwasyon, pinakita na ni Yayoka ang kahinaan niya wika pa nga ni Nakagawa, sabay sabi na ang lalaki umano sa larawan ay si Yama Hiroshi. Kaya naman ngayon daw ay nais na ng kanilang boss na si Yama Hiroshi muna ang gawin nilang alipin, para magamit nila ito sa pagbabanta kay Yayoka, gayunpaman ay pakiramdam nga daw nila na hindi ganun kasimple ang lahat ng bagay. Agad nga silang nagtungo sa dojo ng Kirihara, at dito ay tinatanong ng alalay ni Yayoka kung anong oras siya sa Sanduan, pero sinabi naman ni Yayoka na hindi na nila kailangan na sunduin pa siya, maghintay na lang kayo dyan sa tabi-tabi wika pa nga niya. Kaya naman na-shock ang babaeng ito, at napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili, kung ngayong gabi na daw ba mawawala ang pagkababae ni Yayoka. At dahil nga sa negative points na binigay niya, ay napatingin ng masama sa kanya ang ating bida, habang iniisip na inosente umano siya. Pero bakit daw kaya sa paningin ng babae ay tila isa siyang manyakol? Dito nga ay agad na dinala ni Yayoka ang ating bida sa dati niyang kwarto, at sinabi nga ni Yayoka na wala umanong nagbago dito at tulad pa din ito ng dati. Sabay tanong kung bakit hindi na lang siya dito tumira ulit, malamang nga daw na ang apartment ni Yama Hiroshi o Matsuyama, ay hindi kasing comfortable ng lugar na ito. Pero sinabi lang naman ng ating bida na kahit saan pa siya tumira ay ayos lang. Kaya sinabi ni Yayoka na iisipin na lang niyang tinanggap ng ating bida ang offer niya, sabay sabi na magbibihis muna siya para aliwin umano ang ating bida. Pero biglang ang sumingit si Chiba kaya naman masyado ang gulat at hiya ni Yayoka. Agad din namang sinabi ni Chiba na magtutungo na muna siya sa guest room upang makapagpahinga, sabay sabi na ituloy na nila ang pag-uusap. Pero agad namang tumakbo sa loob ng bahay si Yayoka. At dito ay sinabi ni Chiba na dati ay wala umanong pinapapasok si Yayoka dito na kahit sino. Samantala pagsapit naman ng hapon matapos magbihis si Yayoka, ay agad itong nagtungo sa ating bida at tinatanong nga nito kung maganda daw ba siya at ang kanyang kasuotan. Pero agad lang naman na tinanggal ni Shu ang kanyang mask, at sinabi na pag-usapan na muna nila ang mahahalagang bagay. Dito ay sinabi ni Shu na kailangang mag-ingat ni Yayoka sa mga slave lords na nagmula ng Southeast Asia, dahil may mga A-rank daw ang grupo ng slave lords na yun. Sinabi nga din ni Shu na maaari siyang puwersahang lagyan ng slave mark ng mga ito, at siguradong mahihirapan nga daw sila pag nagtago ang mga slave lord na ito, matapos siyang lagyan ng slave mark. Pero tinatanong lang naman ni Yayoka kung papatayin daw kaya siya ng ating bida, pag puwersahan siyang nalagyan ng slave mark, o kung hahanapin daw kaya ni Shu ang slave lord para maligtas siya. Pero sinabi lang naman ng ating bida na lumalayo na siya sa usapan nila. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon ay ang iyong kaligtasan wika pa nga ni Shu, pero sinabi lang naman ni Yayoka na may solusyon na umano siya para sa kanyang kaligtasan. Sabay tanong kung pwede daw bang gumawa ang ating bida ng fish-flavored na shredded pork, at bahagyang ang natulala si Shu, kaya naman sinabi ni Yayoka na namimiss na daw niya ang luto ng ating bida. Dahil dito ay sinabi ni Shu na ipapakita niya ulit ang galing niya sa pagluluto kay Yayoka, kung saan ay agad na nga din siyang nagtungo sa kusina. Pagsapit naman ng gabi, ay tinawagan nito si Yayoka at masyado nga ang gulat niya nang biglang sabihin ni Yayoka na pumasok siya. Agad na din niyang nabitawan ang kanyang cellphone, habang napapatanong sa kanyang sarili kung bakit siya pinapapasok ni Yayoka sa 10 oras ng gabi, napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili kung may nangyari daw kaya. Pero namuti nga ang mga mata nito matapos niyang buksan ang pintuan, dahil sinabi ni Yayoka na bayaran ng babae ang talo niya sa ating bida. At hindi nga makapaniwala si Moji, dahil magagandang babae daw ang kasama ng ating bida sa loob ng bahay.
pero wala siyang ibang ginawa kundi pagkaperahan ang mga ito. Ilang sandali pa ay sinabi din ni Yayoka na tulungan siya ni Moji na ayusin ang lahat sa Kokushikan University, dahil nais nga daw niyang pumasok sa paaralan kasama ng ating bida. Kaya naman tinatanong ni Shu kung bakit nais niyang mag-aral ulit, hindi ba at sinabi mong kailangan kong mag-ingat, wika naman ni Yayoka, sabay sabi na hindi niya kailangang alalahanin ang kanyang kaligtasan, kung lagi niyang makakasama ang ating bida. Agad na nga ding nag-imagine si Yayoka, habang ang ating bida naman ay napapatanong sa kung ito daw ba ang sinasabing solusyon ni Yayoka kanina, pero nangiti lang naman ito. Ilang sandali pa matapos silang maglaro ng baraha, ay agad na nagbihis si Yayoka at nagtungo sa kwarto ng ating bida, kung saan matapos niyang baksanan ng pintuan, ay sinabi nito na mayroon siyang katanungan para kay Shu. Tinanong nga nito kung mahilig daw bang manood ng pelikula ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Shu na wala daw siyang oras para manood ng pelikula dati, dahil abala nga daw siyang kumita ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin nila ni Xiaoyu. Agad namang lumapit si Yayoka sa kanya, at tinanong nga nito kung nais bang manood ng pelikula ni Shu, kasama siya. Pwede nating panoorin kahit na anong pelikula o palabas pa ang nais mo, wika pa nga niya. Kaya naman natulala na lang din ang ating bida sa mapang-akit na si Yayoka. Muli ay lalo pa nga itong lumapit kay Shu, habang tinatanong kung ano ang pinakahuling palabas na kanyang napanood, at sinabi nga ng ating bida na Transformer umano, kaya naman masyado ang tawa ni Chiba matapos magkwento itong si Yayoka na maiyak-iyak sa hiya. Samantala kinabukasan naman ay sinabi ni Moji na naayos na umano niya ang lahat, kaya naman pwede na ulit pumasok sa paaralan si Yayoka. At dito ay sinabi pa nga ni Yayoka na sabay na silang pumasok. Pero sinabi naman ng ating bida na mas mainam kung sasakay na lang siya ng bisikleta, dahil ayaw nga daw niya na machismis sila. Ilang sandali pa nga ang nakalipas habang patungo ng paaralan ng ating bida, ay mayroon naman ang mga nakaabang sa kanya, kung saan ay masyado ang gulat nito at agad na din siyang napahinto, matapos siyang harangan at patigilin nila Nakagawa. Dito ay tinanong ni Nakagawa kung siya ba si Yama Hiroshi, ang bata umanong sumikat ng dahil sa yakap ni Yayoka. Sabay sabi na kailangan niyang sumama sa kanila, dahil may nais umanong makita at kumausap sa kanya. Talaga ba, wika naman ng ating bida na mabilis lumapit kay Nakagawa, ano pang hinihintay niyo, tara na, wika pa nga ni Shu, sabay tanong kung kailangan pa ba siyang atali nila Nakagawa. Agad na nga din niyang pinapatalian ang kanyang mga kamay, kaya naman masyado ang pagtataka ni Nakagawa, dahil hindi daw ito ang inaasahan niyang eksena. Samantala nakarating naman na si Yayoka sa paaralan, at dito nga ay iniisip niya kung nasaan na daw kaya ang ating bida, hanggang sa bigla namang lumapit si Moji sa kanya, at sinabi na nakidnap umano si Lushu. Pero tinanong lang naman ni Yayoka kung sino daw ang mga nagmamadaling mamatay, kaya naman napapatanong na lang din si Moji, kung sa tingin daw ba ni Yayoka ay nagpapakamatay ang mga nangkidnap sa ating bida. Samantala makikita naman natin ang puting sasakyan ni Nakagawa, at dito nga ay hindi nito maiwasang mag-isip at mapatanong sa kanyang sarili. Sa kung bakit umano masyadong kalmado si Yama Hiroshi at tila masaya pa siyang nakidnap, siya na nga din daw ang nagbukas ng sasakyan matapos siyang magkusang magpa-kidnap, kaya tila kakaiba umano ito. Habang si Shu naman ay iniisip na magmula umano nang makasakay siya dito ay nagpaikot-ikot lang sila, at matapos makatanggap ng mensahe ni Nakagawa ay agad silang nagtungo ng Kanagawa, dahilan upang maisip ng ating bida na ang slave lord umano ay malamang sa nasa Kanagawa. Hanggang sa mapansin nga niya ang tingin ni Nakagawa sa kanya, kaya agad niyang tinanong kung bakit umano kinakabahan si Nakagawa, pero nagkaila naman ito at sinabi na ang ating bida umano ang dapat nakabahan. Pero muli ay paulit-ulit namang sinasabi ni Shu na hindi siya dapat kabahan, sabay tanong kung gaano pa daw katagal bago sila makarating, habang si Nakagawa naman ay nalilito na umano, dahil sa masyado nga daw relax ang ating bida. Ilang sandali pa ay nakarating na umano sila ayon kay Nakagawa, at dito ay sinabi din niya na wag na umanong subukan pang gumawa ng kalokohan ng ating bida, na napapatanong lang naman kung bakit sa isang convenience store siya dinala. Agad na nga din silang pamaso, at dito ay makikita natin ang lalaki na kumakain ng chichirya, kung saan ay agad nga din silang nagkatinginan ng ating bida, at tinanong pa nga nito kung masarap daw ba ang kinakain niya. Bahagya namang natahimik ang lalaki at nagbigay ng negative points kay Shu, agad na din itong tumayo at naglakad patungo sa ating bida, na iniisip lang namang pamilyar umano sa kanya ang lalaking ito.
Dito ay sinabi ng lalaking ito na bilang isang hostage umano, ay tila masyadong kampante at kalmado ang ating bida. Sabay tanong kung hindi ba sinabi nila Nakagawa sa kanya kung bakit siya dinala dito. Pero agad namang sumingit sa usapan si Nakagawa at sinabi nga daw nila sa ating bida ang sitwasyon niya. Pero nakuha pang ang pumito ng ating bida kaya naman hindi sila makapaniwala, habang ang slave lord naman mula sa Luniverse ay natahimik na lang. Ilang sandali pa ay agad nga niyang sinigawan ng dalawa at sinabi na parehas silang basura, kasabay nga din ito ay ang pagparusa niya sa kanila, kaya naman nakaramdam sila ng matinding sakit. Matapos nito ay tinanong ni Shu kung nagkita na daw ba sila dati. Tinatanong nga din niya kung sa Royal Capital ba sila nagkita o sa Nangang City. Kaya naman tinatanong ng lalaking ito kung bakit alam niya ang mga lugar sa Luniverse, taga-Earth ka di ba sabay tanong kung nalaman ba niya ang mga lugar na yon, nang dahil sa chismis. Masyado naman ang gigil ni Nakagawa, at sinabi sa kanyang master na masyado umanong arogante ang ating bida, habang iniisip na kasalanan umano ni Yama Hiroshi kung bakit siya naparusahan. Kaya naman daw sisiguraduhin niyang mapapahirapan ang ating bida, agad na nga din itong lumapit kay Shu, kaya naman iniisip ni Nakagawa na paparusahan na umano ng kanyang master ang ating bida, pero matapos nga niyang makita ang ngiti ni Shu, ay agad itong lumuhad at nagmakaawa sa ating bida.